Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Good morning po sa lahat ng nakaantabay na sa oras na to. It's 4:30 na po ng umaga at magpalang umaga po sa lahat. Dito naman po tayo sa ating programa dito sa Biyaya sa Pagkaaga. Dito lamang po sa DWLB BBS FM 91.9. So po si John Mark Frances po ng Youth with a Mission and elder ng Naga Grace Presbyterian Church. So magpalang umaga po sa ating mga kamanggagawa, sa ating mga amni pastors. Good morning po sa bawat isa na gising na po sa umaga ito, na nagkakape na. Sabi nga po ay every gising is a blessing. Ano po, ito po ay napakagandang pala ng ating Panginoon sa bawat gumigising ng may kasiglahan. Ano po. So good morning po sa lahat ng tagapakinig, sa lahat ng nakantabay na at mag-antabay pa, sa manunod pa para sa programang ito kahit sa FB Live. Good morning po sa inyong lahat. And good morning po sa mga kapamilya po natin sa Iriga, sa Lupi, at yung mga kamag-anak po natin, na even yung mga wala sa bansang Pilipinas, ano po, na nag-aantabay para sa programa natin. Ito sa, kasi naka-live po tayo sa Facebook. So na alam po nila na tayo'y may programa every 4:30 ng umaga. Ano po, dito sa Biyaya sa Pagkaaga. So and good morning po kay Sir Stephen, good morning, na laging gumigising para po tayo ay samahan ngayong every morning. So good morning po sa lahat at magpalang umaga po sa bawat pinagpala ng ating Panginoon sa napakagandang umagang ito. So tayo po ay manalangin sa ating pagpapatuloy sa mga ito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon. Tunay nga na Ikaw ang patuloy na bibigay biyaya, Panginoon God. Salamat sa kalakasan na aming pisikal na pangatawan. Kami pagkatiwalaan, Panginoon God, ng bagong umaga, Panginoon God. Salamat po o Diyos muli. Ikaw ang mahayag sa umagang ito at patuloy kang maparangalan sa gawang ito, Panginoon God, dito programang biyaya sa Pagkaaga, na Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kumilos at patuloy po o Diyos, Ikaw ang mahayag at patuloy na ang puso ng bawat tagapakinig, Panginoon God, ay patuloy mong siya sa atin, Panginoon God. Salamat po o Diyos muli. Ikaw, Panginoon God, ang aming maparangalan at patuloy na madakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, good morning po muli. Magpalang umaga po sa lahat na kantabay na po sa atin. So, ang pag-usapan po natin ngayon ay assurance of salvation through Christ. Ito po ay katiyakan ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? So, ano daw po itong katiyakan na to ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. So, alam po natin na sabi nga, ang salvation or kaligtasan na tinutukoy po dito, hindi po yung kaligtasan, hindi lang po ito kaligtasan ng ating physical na pangangatawan. Ano po, kundi yung pag-usapan po natin is yung kasiguruhan, katiyakan na tayo po ay maliligtas sa buhay po natin ng pananampalataya o sa ating spiritual na buhay. So yun po yung ating pag-uusapan sa umagang ito, na nawa po ay, sabi ko nga habang nagpe-prepare po ako, ay magkaroon sana lahat ng makapakinig or makikinig nito, na karoon ng katiyakan, ano po, na tayo ay magkaroon ng kasiguruhan na tayo ay ligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, gusto lang po natin na ano yung definition ng salvation, kasi may mga sabi po dito, deliverance from the danger or suffering. To save is to deliver or protect. Ano po, deliverance or para po tayo ay di mapahamak. Kaya ano sinasabi ng Bible? Ano po?
doon po tayo mag-stick sa sinasabi ng Biblia na salvation refers to our deliverance from the consequences of sin and therefore involve the removal of sin. We are saved from both the power and penalty of sin. So, ito po daw ay ililigtas tayo sa ating mga kasalanan or sa mga consequences ng ating mga kasalanan, and of course removal of sin. Tayo yung kasalanan po natin ay maalisin, and even we are saved doon sa kapangyarihan at penalty, yung kabayaran ng kasalanan. So maganda po yung definition ng Bible about salvation. So again, nawa po ay makita natin kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, especially sa mga panahon natin ngayon na muli ay mag-aalala tayo sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. So assurance of salvation, katiyakan ng ating kaligtasan. So God has a gift for everyone. May regalo ang Diyos para sa lahat. Pero ang tanong, if we receive it, kasi yung ginawa ng Panginoong Jesucristo ay para sa lahat. Ang tanong po lang natin is if we receive it. Kung tinanggap po natin, yun po ay para sa iyo. Ano yung tatanggapin natin? So a gift is not earned or hindi po ito inano natin para tayo pagkatiwalaan ng regalong ito, kundi ito po ay galing mismo sa puso ng ating Diyos, not based on our merit or hindi po sa kabutihan natin o sa ginawa natin. So nawa po maunawaan po natin ito na hindi po yung kaligtasan or yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan ay hindi dahil sa ating kabutihan na ginawa, kundi ito po ay galing mismo sa ating Panginoong Jesucristo. What each of us has done or not, and it is a grace. Grace is a word that means undeserved favor. Hindi tayo karapat-dapat doon sa pabor na yun, sa regalong yun, pero pinagkaloob pa rin sa atin. We don't deserve the gift of God, but the Lord loved us and want to bestow His mercy and grace on us. Ipagkaloob yung kanyang habag at biyaya sa atin. So sa Ephesians chapter 2 verse 9, tayo po dito, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. And even sa Titus chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa bumubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Dahil po sa kanyang habag sa atin, kaya po tayo ililigtas ng Panginoon. Katiyakan ng ating kaligtasan espiritual. So again, ito po yung gusto natin makita sa umagang ito, na hindi po kaligtasan yung physical na pinag-uusapan po natin, dahil alam po natin na mayroon talagang kamatayan physically. Pero ang gusto po natin ipaabot sa umagang ito is kaligtasan sa ating espiritual na buhay, pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, na siya ang dahilan kung bakit tayo maliligtas o bakit tayo mayroong kasiguruhan ating kaligtasan. So lahat po ng tao ay may problema. For all the people has a problem. But ang problemang ito ay ito na po yung tinatawag nating kasalanan. So walang sino man. Walang sino man. But yung kasalanan ito po yung nag-separate sa atin. Ito po yung naghiwalay sa atin sa Diyos. So again, all people has a problem. And that problem is called sin, yung kasalanan. And that sin separate us from God. And sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Even sa Isaiah chapter 59 verse 2, ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkakahiwalay ninyo sa Diyos. So napakalinaw po na lahat po tayo ay nagkasala. Lahat pong tao ay nahiwalay sa Diyos. Lahat po tayo ay may gap yung relasyon natin sa Diyos. So, ang gusto lang po natin mapakita dito, sino ang magliligtas sa atin? Again, we people cannot save ourselves. Hindi po natin maliligtas ang ating sarili pagdating ng panahon sa kapahamakan, especially sa ang ating spiritual na buhay. So sa Romans 6:23,
Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Again, na ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo. So walang bayad na kaloob ng ating Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So ngayon po kasi marami na talagang nag-claim na talagang sabi nga sila yung gagamitin na para maligtas. Kundi ano po siya sabi ng Biblia, ang Panginoong Jesucristo lamang ang ginamit ng ating Diyos. Ano po? Ang Panginoong Jesucristo ang pinagkaloob sa atin para tayo maligtas sa kapahamakan. So again, sino po ang makakapagligtas sa atin? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, and that's our assurance of our salvation through Christ alone. Sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay maliligtas. Walang ibang pangalan ang makapagliligtas sa atin kundi sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ano po? Again, ano naman po tayo ng ginawa ng Panginoon. Aalalahanin na naman po natin sa mga susunod na araw ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, siya po at wala nang iba ang magliligtas sa atin. At ang assurance po natin ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo na tayo ay ligtas. So Jesus said in John 10:10, sabi po doon sa last part doon, I have come that they may have life and have it abundantly. Naparito po ang Diyos para po tayo ay bigyan ng buhay. At buhay, sabi nga po, abundantly. So this statement begs the question that if Christ came and gave His life, what did we have before? So nung hindi pa po tayo wala pa tayong relasyon sa Diyos, ano yung buhay natin? Kumusta po yung buhay natin? Ano kaya yung ginagawa natin? So what did we have before He came? So malamang sa malamang mayroon po tayong kaparusahan, mayroon tayong kapahamakan, and mayroon tayong pagkakahiwalay natin sa Panginoon. So true life or the life of God is only imparted to us at the point of repentance of sin and turning toward the Lord Jesus Christ for the gift of life. Sa pamamagitan lamang po ng pagsisisi sa ating kasalanan, may impart po yung buhay na sinasabi po natin, yung katiyakan sa ating Panginoong Jesucristo na tayo ay ligtas. Po sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating kasalanan. Kahit ano pong sabi nga po kanina, kahit anong gawin nating mabuti, kahit anong gawin natin ng mga magandang bagay, kung wala rin tayong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo at hindi tayo naniniwala sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, wala pong magliligtas sa atin. Sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay maliligtas. So sabi nga po dito, true life or the life of God is only imparted to us at the point of repentance of sin and turning toward the Lord Jesus Christ for the gift of life. Ano po? So sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating kasalanan and turning toward the Lord. Yun po yung gusto natin na makita sa umagang ito. Yung assurance natin na mayroon tayong kaligtasan, na mayroon tayong relasyon sa Diyos para po tayo magkaroon ng buhay. Sasabi po dito, yung buhay na galing mismo sa Panginoon. Yung buhay na binagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo para lamang tayo ay maligtas. So the only way out of deadness and sin was for someone to be our substitute. Para tayo po ay makaligtas doon sa kapahamakan at sa ating mga kasalanan, ay dapat may magbayad sa ating kasalanan, may magbayad sa ating mga ginawa,
magbayad sa ating mga, sabi nga, yung mga nagawa natin na hindi maganda. Sabi po ni Juan Bautista sa January 29, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito po yung babautismuhan ni John, ang ating Panginoong Jesucristo. Si Juan Bautista mismo ang nagsabi. So tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So madali pong maunawa itong talatang ito pag mayroon po tayong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So this is what Jesus did. Ito po yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. God laid upon Christ, the sacrificial Lamb of God, the sins of us all. Yung walang kasalanan, nagbayad para sa atin. Because He was and is God in the flesh, only His life could have the value needed to satisfy eternal justice, to bring us home. Only God could pay the price for us. It was His life for our life. Ang buhay ng Panginoong Jesucristo, kapalit ng buhay natin. So, kung lahat po tayo ay mapapahamak, at kung hindi po ginawa ng Panginoong Jesucristo, hindi po siya pumunta rito para po tayo iligtas. Even sa panahon natin ngayon, baka sabi nga po, kasi sa mga unang talata, unang tipan o sa Old Testament, pag nagkakaroon ng mga sacrifice ng mga hayop. So, sabihin sa panahon natin, kung hanggang ngayon ganun ang ginagawa ng mga tao, baka wala na tayong makitang magandang mga created animal ng ating Panginoon. Dahil lagi tayong nagkakamali, lagi tayong may kasalanan. Pero ano po yung ginawa ng Panginoon? Sabi po dito, the sacrificial Lamb of God, the sin of us all. Yung walang kasalanan, binigay niya yung kanyang buhay, kapalit ng ating buhay. And yung buhay niya, His life could have the value needed. Yung halaga ng kanyang buhay, yun lamang, yung pagpatak ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, paglilinis ng ating kasalanan. Yun po yung halaga ng, yun po yung pinakamahalaga na sakripisyo para po tayo maligtas, para po tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. When Christ died, He died as a substitute to release you from the legal claims that our adversary, ng ating kaaway, si Satanas, sabi nga, has against you. Because of our sin, Christ died for you. God sees Christ taking your place just as the one who went to war in another place. When Christ died, God saw you as having dead too. Nang mamatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, nakita rin po ng ating Panginoon, ng ating Diyos, na tayo, yung mga kasalanan natin, ay namatay na din. Ay tayo po ay yung kaligtasan. Tayo po ay, sabi nga, we are washed, sa ating kasalanan. Through His death and burial and resurrection, Jesus came to give us His life. Christ came to provide us with life. Binigay niya ang kanyang buhay na kasama ang Diyos. And this life is imparted to us when we wholeheartedly put our faith and trust in Him. Napakalinaw that when we put wholeheartedly, taos puso, buong puso po natin, na pagkakatiwalaan siya, yung ating pananampalataya at tayo pa ay naniniwala sa Kanya. Na yung buhay na sinasabi po na ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ng buong puso. When we believe, our sins and guilt are washed away and the life of God flows into each of us, connected to Christ by faith. Connected to Christ by faith.
So, we receive this gift of salvation by receiving the person of Christ. So, again, ang katiyakan po natin sa ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang pangalan sa mundong ito na nagbayad ng ating kasalanan, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay naligtas. Sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, na tayo po dapat ang magbabayad ng ating kasalanan. Sabi nga po kanina, walang sino man ang nakaabot sa kalulhatian ng Diyos. Kaya lahat dapat ay mapapahamak. Ngunit sa kanyang habag, ngunit sa kanyang biyaya, pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, para lamang po tayo maligtas. Ang tanong po, sa panahon po natin, tayo po ba ay naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo? Para po makamtan natin yung kaligtasan na yon. Again, ang katiyakan ng ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang ginawa, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, yung dugo na dumanak para hugasan ng ating kasalanan. Yung kanyang buhay, yung kanyang katawan na nabayubay. Yung mga latay ng kanyang, sabi nga po, doon sa kanyang katawan ay dapat ay para sa atin. Pero sa pamamagitan ng kanyang buhay, pamamagitan ng kanyang dugo, tayo po ay naligtas. Walang ibang gagawa o walang ibang makakagawa ng ganung bagay kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. So God gives people the gift and impartation of eternal life through Christ Jesus. When they believe, He has made the receiving it of eternal life. So kahit nga po yung mga sabi nga even yung mga bata pwedeng maligtas. So simple that even a child can receive Christ. So nawa po ito po yung bagay na priority po natin, yung kaligtasan ng ating spiritual na buhay. Dahil alam po natin sa mga darating na panahon, tiyak po din po yung kamatayan ng ating physical na pangangatawan. Pero dapat matiyak din po natin kung saan po tayo papunta, yung ating espiritu kung saan po papunta. Kaya nga po, ito po yung inaano natin ngayong araw na to, ngayong oras na to. Para po makita natin yung sarili natin. Kung tayo po ba ay may relasyon sa Diyos. Sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay magkakaroon ng tunay at katiyakan ng ating kaligtasan. So, repentance of our sin and accepting Jesus Christ as our Lord and Savior of life, Christ is the only assurance of our salvation. Again, ulitin ko po ito. Repentance of our sins and accepting Jesus Christ as our Lord and Savior of our life, Christ is the only assurance of our salvation. Ang Panginoong Jesucristo lamang ang katiyakan ng ating kaligtasan. Siya lamang po ang tunay na katiyakan. Siya lamang po ang tunay at ang kasagutan ng ating kaligtasan sa ating spiritual na buhay. Huwag po natin itong pagwalang bahala, mga mahal nating tagapakinig. Mas mahalaga po yung buhay spiritual natin, na magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Diyos para po makamtan natin yung buhay na walang hanggan na regalo ng Diyos sa atin. Yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo ay para sa lahat. Kung tayo po ay maniniwala sa kanyang ginawa at tayo po ay mananampalataya sa kanya. Again, Jesus Christ Himself gave His life for you and for me and for all of us. Ang tanong po natin ngayon, may relasyon na po ba tayo sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo? Nawa po sa mga panahon ito,
pag-isipan po natin. At nawa po, ang mga, especially yung mga talata na ating nabanggit kanina, ay tumagos po sa ating puso. Kumatok sa ating puso. At even yung last na sinabi po natin, pagsisisi sa ating mga kasalanan at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Dahil ang Diyos lamang, ang ating Panginoong Jesucristo lamang, ang katiyakan ng ating kaligtasan, ng ating spiritual na buhay. So, hopefully po ay nakita po natin ang kasiguruhan, ang importansya ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Again, the assurance of salvation through Christ Jesus alone. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama, dahil pinadala mo ang iyong bugtong na anak, sa Panginoong Jesucristo, para sa lahat, Panginoon. Salamat po, Panginoon God, sa iyong ginawa. Salamat dahil ikaw ang Diyos, nagbibigay, Panginoon God, ng buhay. Buhay na walang hanggan, sa magitan ng iyong anak. Salamat po, Panginoon God, sa lahat ng nakapakinig, Panginoon. Muli po, nawa po ay ipaunawa mo sa kanila, Panginoon God. Especially, Panginoon God, yung mga agam-agam, Panginoon, na walang katiyakan ng kanilang kaligtasan. Sa mga narinig po nila, Panginoon, nawa makita nila, Panginoon, ang importansya ng iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Binigay mo po ang iyong bugtong na anak para sa amin, para sa bawat isa. Nawa po ay panampalatayaan ng bawat isa, Panginoon, yung ginawa. Salamat po, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa iyong habag dahil kami ay linigtas mo, Panginoon God. Ngayon, kami may mga relasyon sa inyo. Kami ay may mga katiyakan sa aming kaligtasan sa pagtatakdang panahon. Kami ay makakapiling ka sa langit. Salamat po, O Diyos, muli. Salamat sa Panginoon God na patuloy mong ginagamit, Panginoon God, dito sa programang itong biyaya sa pagkaaga, Panginoon, para paabot, Panginoon God, ang mensahe mo, Panginoon God. Paabot ang iyong salita, Panginoon. Muli po, pagpalain, Panginoon God, ang programang ito. Patuloy po, Panginoon. Ikaw lamang ang mahayag, Panginoon God. Salamat po, O Diyos, sa radio station na to, Lord God, na ginagamit mo, Panginoon God, para maging daluyan ng pagpapala, daluyan ng iyong mensahe, daluyan ng iyong salita, Panginoon God. Salamat po, O Diyos, muli. Ikaw ang mahayag at ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa puso, sa buhay ng bawat isa, Panginoon God. Nawa po, Panginoon, muli, yung mga walang katiyakang kaligtasan sa kanilang buhay, sa mga panahon po ito, sa oras nito, Lord God, stir up mo po, Panginoon, yung puso nila, Panginoon God, pagkatiwala nawa sa inyo, ang buhay nila, Panginoon God. Dahil sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, kami ay mayroong kaligtasan, kami ay mayroong katiyakan, na kami ay maliligtas, katunay na kapahamakan, pagdating ng oras, Panginoon God. Salamat po, O Diyos, muli, pagpalain, Panginoon, ang iyong mga lingkod, aming mga kapastoral, Panginoon, patuloy mong ginagamit para maghayag ng iyong salita, Panginoon God. Thank you, Lord. Muli po, pagpalain ng radio station na to, ang lahat ng ginagamit mo, Panginoon God, at patuloy, Panginoon God, na maging daluyan ng pagpapala, Panginoon God, ang radio program na to at ang radio station na to, Lord God. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos, buhay, noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po, Ama. Ito pong aming samot-dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, good morning po. Susunod na po yung programang Kakampi News Network. Salamat po at isang mapagpalang umaga po sa lahat. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man
ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.